Hello guys, welcome back to my channel. Dito pa rin po tayo sa farm, and our video ay tungkol naman po sa pagtitrellis natin ng ating sili. And our verse sa Luke 1:37, sabi po doon, "For nothing is impossible with God." So yun po. Let's go guys! Good morning! So yan, dito na po tayo uli sa dulo ng ating taniman, sili. Yan. Bali, natapos na po yung ating pagpapatrellis sa sili. Ngayon, yung mga bagi ng ampalaya na natuyo, yun naman yung ating pinapatanggal para malinis na yung ating taas ng balag in preparation sa ating pagtatanim ng ampalaya. Yan, nandito yung ating mga kasama. Kaway-kaway muna para office na. Kaway muna dyan sa kuhay. Ay, Dodong, kita ka din si Dodong. Ayan. Puntahan natin dito yung trellis. Ayan. Bali, eto po, may mga bunga na rin yung ating mga sili. Tapos yan, patapos na rin gamasan. So yan. Ito, may mga bunga na. Hanap tayo ng bunga. Saan gayon? Yan, may mga bunga na. Oh, hindi daw, may malalaki na. Talagang ito ang ating isa sa mga kasama. Poging-pogi. Yan. Yan. Yan, paggamasa natin. Yan. Ito, ang dami ng malalaki na. Yan, ito. Oh. Ang variety po nito ay sa Condor, Panigang Best. Yan, praise the Lord. Ang dami ng bulaklak pa. Tapos bukas tayo ay mag-aabono. Bali, nag-skip din tayo ng isang linggong abono. Dahil kita naman natin maganda yung lupa, maganda yung bulas ng sili. Siguro dahil na rin nga sa spray natin ng CHC, dahil nagtanim tayo ng kamote pati. And then yung basal din natin naabot na ng ugat. Pero ngayon kinakailangan na ulit natin mag-abono. Siguro bukas mag-abono para masuportahan itong mga bagong bulaklak, bagong bunga. Kasi yan po, kaway-kaway muna. Ay, naka. So yan po. Bali, kung mapapansin nyo naman itong ating trellis, So, simple lang po itong ating pinagawang trellis. So, iba sa mga nakasanayan. So, hindi ko po alam kung ito yung mas okay, pero para sa akin ito na yung mas pinakamadali at medyo less gastos din. Kasi yung iba, yung natutunan ko kay Sir Albert Ross, yan. Shoutout kay Sir Albert Ross, ating mentor din sa sili. So although maganda yung kanya pagtitrellis, kasi ito, nakatali ito dulo, tapos humuhuli pa siya dito ng isang sanga. Nakatali talaga siya para maganda, yung ibig sabihin ay hindi ka talaga kahit hanginin, hindi siya mabubuwal dahil nakatali mismo dito sa trellis na to na nylon single twine. Ngayon ang issue ko naman, kaya hindi ko na ginawa yung ganon, sobrang dami kasi nito, masyadong laborious kumbaga. Kaya ang ginawa na lang natin, yung nakikita rin natin dito sa mga nagsisili dito, ang kanila namang paraan ng pagtitrellis, isa dito sa gilid, tapos diba meron poste dito sa dulo, tapos ito every 4 meters yung ginawa ko. Ngayon, kung gusto nyo mas matibay, pwede kayong mag every 3 meters na poste. Tapos ang kanila naman, meron pa silang poste uli sa gitna, tapos meron lamang tali uli sa gitna. Magkabilang gilid may tali, at sa gitna may tali. So ang atin naman, ang pinagawa naman natin, ito, may tali dito sa gilid, yan. So every 4 meters may poste, may kalbang. Tapos dito sa kabilang line, yan, mapapansin nyo ito, yan.
nagpatali ulit tayo dito. This time, ano naman na to, straw na lang to. Hindi na siya nylon. So, in 3 to 4 months, maaring gato na ito. Pero okay lamang na magato kasi in 3 to 4 months, masyado nang mayayabong itong mga to. Kumbaga, magsasalubungan na silang magkabila. Magkakasuportahan na sila. Kaya hindi na kailangan natin na sobrang tibay ng tali. Pero dito sa labas, talagang kinakailangan natin yung nylon para matibay. Para hindi siya mabuwal dito palabas. So yan. And then, yun nga, bale ang ginawa naman natin dito, kada poste, yan magkabila, sa halip na maglagay tayo ng gitnang poste, nagtali na lang tayo dito ng pabalagbag, kapag ganon. Yan, para dito uli siya itatali naman. Yan. So yan. Kaya yan, mapansin nyo, magkabilang gilid niyan meron para kung humangin man dito may nakasalong tali. As dito sa kabila, yan, may nakasalo ring tali. And then pag lumaki-laki pa ito, dagdag ulit tayo ng tali, isa pa dito naman sa level na to para suporta ulit dito sa palabas. Kasi sa paloob, mag-aanohan na sila, magbabanggaan na sila. Kaya magsusuportahan na sila sa isa't isa. So ganon po yung ating pagtitrellis dito sa kahabaan. And then dito naman po sa dulo, meron tayong paltak. Sinasabi, ito. Yan, matibay na paltak. So pwede po kayong gumamit ng madre cacao o kaya ng kahit yung matitigas na kawayan din. Ito naman po, ang tawag yata dito ay sulyap daga, kumbaga. Hindi ko alam kung anong tawag, pero matibay itong ano na to. Kanya lamang, siyempre pag pinupukpok, naputok din. Yan, oh. Kasi sariwa. Ang sikreto daw naman dito, kung talagang matagal tayong maghahalaman, mas maganda daw nito, umorder na agad, tapos patuyuin muna. Pag natuyo na, talagang sobrang tigas daw nito. Kaya natuyo. Tapos ito yung ating bagting, 3-ply naman na nylon. So ito na lang dito. At yan, kung mapapansin nyo, itong ceiling isa ay nasa labas ng trellis. Yan. Kasi po, kaya ganon, kung dito pa tayo naghukay sa dulong ito, at doon tayo naglagay ng paltak, ma-obstruct yung ating daanan. So ito, okay lang naman to na merong dalawa bale na nasa labas. At least may suporta pa rin naman sila. Kaya kung matumba man sila, diretso na rin yan na pagbunga, pagbulaklak. So yan po, praise God, ang dami ng bulaklak. At kailangan ng suportahan ng abono. Kasi ito, gaya nito, nabaluktot niya. Parang siguro kulang sa nutrients or hindi ko lang di alam kasi talaga namang meron at merong mga baluktot na bunga. So yan po yung ating update ngayon sa ating silihan. So yan po yung ating paraan ng pagtitrellis sa sili. So yan, pwede nyo pong i-visit din yung vlog ni Sir Albert Ross kung gusto ninyong malaman yung kanyang technique ng pagtitrellis na yung itinatali nga. So actually meron din akong vlog noon kasi nung unang tanim natin na atsal, ganun yung ating ginawa. Kaya lang yun nga, sobrang laborious, sobrang gastos at matagal, masyadong matagal. So yan. Yan, again yung pagtatanggal na lang nung mga natuyong talbos noong ating huling tanim na ampalaya ang ginagawa natin. And malapit na rin tayong tumanim ng ampalaya by November. Tatanim tayo. Kaya ito, napaararo na natin to. Isang araro pa uli. Yan. Ano naman na, kakamahan na lang. So yan po. So yan, hanggang dito na lang guys ang ating video. Maraming salamat. God bless. And to God be the glory. Bye bye.